I fall short of your glory, your kindness leads me to repent again and again and again. Your amazing grace is on display for all who would believe, and the evidence is found in this, that you would die for me. Your grace it flows down, your grace it flows down for the sinner. I'm grateful 'cause that's who I am. You could save me from my failure, I know you could save all of them. Remind me again and again. Your amazing grace is on display for all who would believe, and the evidence is found in this, that you would die for me, for me, for me. Would never love. All right, y'all. Amazing grace. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. All right, with everything you got, it's our story. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Your amazing grace is on display for all who would believe, and the evidence is found in this, that you would die. Here we go. Yeah. Your amazing grace is on display for all who would believe, and the evidence is found in this, that you would die for me. You would die for me. Amen. Tayo muna po muli ay pasamandaling tumayo para po sa ating confession of faith. Ating pong ideklara ang katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Habang tayo po'y nakaupo, mali pala, habang tayo nakatayo, nasanay na ako lagi nakaupo. Makibukas po tayo sa ating pong teksto sa umaga pong ito. Buksan po yung mga Biblia sa aklat po ni Juan. John chapter 12. At ito po ay familiar verse po na ating pag-aaralan po sa oras po nito. John chapter 12 verse 1 hanggang 8. At basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 8 ay sabay-sabay po tayo. Nakita na po? John chapter 12 verse 1. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Verse 3, when Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume, she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. He says this not because he cared for the poor, but because he was a Verse 7, leave her alone, Jesus replied. It was meant that she should save this perfume for the day of my burial. Altogether, you will always have the poor among you, but you will not always have me. Tayo po'y pasamandaling manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkakabasa na ipong banal na salita. Pagpalayan mo nawa, Panginoon, ng salita mo na amin na mapag-aaralan sa mga oras na ito at patunayan itong pinagkakatiwala sa iyo. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Baka po na po ang bawat isa. So, tayo po ay nakaranas po ng mga iba't ibang mga trahedya, sakuna, dito pong mga nakaraang araw, nakaraang linggo. Praise God that wala po sa ating mga miyembro, wala sa atin ditong sa mga lugar natin ang talagang nasalanta, no? Yung kanilang mga pananim, yung ibang mga bahay ay gumuho sa iba't ibang mga probinsya na nakaranas ng mga lindol. At hanggang ngayon po ay hindi pa nga nakakabangon ng mga tao, ay may panibagong bagyo na naman at napakaraming mga aftershocks sa mga nililindol ng mga lugar. No, kung tutusin o titignan po natin, suriin po natin, yung ilang taon ka nagsakripisyo sa ibang bansa, ipapadala mo yung pera mo dito sa Pilipinas para ipagpatayo ng bahay. No? Let's say 15 years ka nagsakripisyo sa ibang bansa. Then, nakapagpatayo ka ng pakagandang bahay. Then, all of the sudden, no, biglang babagsak, guguho sa isang lindol. Or mag-i-invest ka o magsasacrifice ka ng finances para magpatanim sa bukirin. Kung meron ka 5 hektaryang lupa at ito ay papataniman mo ng palay o kung ano man yung mga seasonal crops ngayon, like melon, pakwan, then all of the sudden, babahain yung lugar na yon, yung palayan. Then masasayang na naman yung mga palayan. Yung lahat ng mga sakripisyo na ginawa natin ay parang nababaliwala, nasasayang. Kaya kung tutusin, kung titignan po natin, yung mga sakripisyong ginagawa natin ay nasasayang sa isang kisap mata o nawawala sa isang kisap mata. Parang in-snap lang, ganun, parang ganun kadali. At maging ang buhay natin, ganun din po kadali. Minsan, kausap natin isang tao, kachat natin isang tao, then kinabukasan, mababalita mo, wala na din. Ngayon, ano yung kinalaman po dito po sa ating pong teksto po sa oras po na ito? Ito po yung araw kung saan, no, makita po ninyo parang
foot washing, no? Ito po yung pag-anoint po, no, sa ating Panginoon Hesukristo dito po sa Bethany. At ating pong ito pong ating pong title sa oras po na ito, yung ating pong pag-ninilayan is about the unwasted sacrifice. Unwasted. Yung hindi nasayang na mga sakripisyo. Kanina, yung mga nasayang na sakripisyo natin. Marami tayong mga nasayang na sakripisyo. Marami tayong mga bagay na ginawa parang nauwi lang sa wala. Marami tayong mga bagay na ginawa na parang walang naging bunga. Nalugi, parang gano'n. Kung negosyo, parang nalugi. Walang na pinatunguhan yung mga bagay na ginawa po natin. Dito po sa context po natin, sabi po sa verse 1, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany. Ito po yung 6 na araw na lamang bago sumapit itong pista ng Paskwa. Yung tinatawag nilang Passover, ito po yung pag-aalaala po nila doon po sa ginawa ni Yahweh kung saan sila po iniligtas doon sa kamatayan. Ito po yung nagpahid po sila ng dugo doon po sa bawat hamba ng bahay ng mga Israelita. Kaya kung dumating man yung papatay o yung pinakahuling salot na papatay doon sa panganay na mga lalaki, maging man yung mga hayop o yung mga tao, no, pagdaan kaya Passover, magpa-Passover lang yung papatay itong plague dito po sa bahay ng mga Israelita, magpa-Passover o dadaanan lang po nila iyon. At hindi mamamatay yung mga panganay na lalaki po sa tahanan na yon. Kaya nga po namatay ang lahat ng mga panganay na anak ng mga Egyptian at kailang mga panganay na hayop. No, dahil nga doon sa pinahid nilang dugo ng hayop doon po sa bawat hamba ng mga Israelita, sa bahay ng mga Israelita, kaya nilagpasan po sila. Hindi po sila napahamak. Ito po yung ipinag-utos ni Yahweh sa kanila na napahira ng dugo ng hayop, kung saan sumisimbolo din po yung pagliligtas po sa kanila ni Yahweh sa pagpapahid po ng dugo ng hayop, sumisimbolo din po sa pagliligtas po ng dugo ni Kristo sa panahon po natin. Kaya ito po yung 6 na araw na lamang or 1 linggo na lamang, less than 1 week, darating na yung tinatawag na pagpapako kay Kristo. Darating na yung araw kung saan si Kristo ay mamamatay at muling mabubuhay. Ito na yung huling linggo po ni Kristo. 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany. Siya po ay dumating dito po sa lugar na Betania. Ito po yung lugar po ni Mary, Lazarus, and Martha. Ito yung kilala po natin, sina Martha at sina Mary. Hindi po si Mary na na asawa ni Jose. No? Ito po si Mary na kapatid po ni Martha at ni Lazarus, kung saan ito yung si Lazarus na namatay at muling binuhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay taga Bethany o taga Betania. At kapag si Jesus ay napapadaan po sa lugar po ng Betania, siya po ay nag-drop by dito po sa kailang lugar, sa kailang pong tahanan. At very welcome po ang ating Panginoong Hesukristo at maging kailang mga alagad sa tahanan po ni Martha, Mary, at Lazarus. Ayun, ito po, the unwasted sacrifice. Sabi nga kanina, marami tayong mga sakripisyo na naranasan, nangyari sa ating mga buhay na walang nangyari. Para lang tayong mga nag-invest na nalugi sa lahat ng mga investment po natin. At dito po tingnan po natin, paano po ba tayo nagsasakripisyo sa ating Panginoong Diyos? Anong sakripisyo po ba ang ibinigay na natin sa ating Panginoong Diyos? O anong pagsamba na ang ibinigay natin? Kasi marami pong sakripisyo, maraming pagsamba ang ibinibigay sa ating Panginoong Hesukristo. And even the devil ay sumasamba sa Diyos. Maging ang diablo po ay nagsasakripisyo. Pero sa atin po, ano yung ginagawa nating pagsamba?
Ano yung ginagawa natin sakripisyo para sa ating Panginoong Diyos? At marami pong klase ng sakripisyo o pagsamba po when it comes, pag pinag-usapan natin ating spirituality. Lahat po ba ng sakripisyo o lahat ba ng pagsamba ay nalulugod si Lord? Kinalulugdan ba ni Lord ang lahat ng mga sakripisyo na ginagawa natin o ginawa ng mga Israelita? O yung mga pagsambang ginawa nila, ito ba'y nalugod ba si Lord sa lahat ng pagsambang ginawa ng mga Israelita at maging sa pagsamba po natin? Nalulugod ba si Lord sa ating pagsamba at maging sa oras po na ito? Ito po yung inilaan po ng Diyos para sa atin upang tayo ay magkatipon at magkaroon ng tinatawag na corporate worship. Tayo po'y sama-samang nananambahan. Sama-sama po tayong sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Pamagitan ng pag-aaral, pakikinig ng Kanyang salita. At dito po sa ating pong background, sabi dito noon, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Verse 2, here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. Si Jesus at kanyang mga alagad ay dumating dito sa Betania o Bethany, dito sa lugar ni na Lazarus, sa lugar ni na Mary and Martha. Here, a dinner was given, merong ibinigay na hapunan. No, hindi po to Lord Supper, hapunan po. Sabi to dinner. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglingkod sa kanila. Ngayon, ito po yung ating pong tatalakayin, itong pamilya ni Lazaro, pamilya ni Martha and Mary, kung saan sila po ay nagkaroon ng iba't ibang mga sacrifices na tinatawag sa ating Panginoon Kristo. Iba't ibang uri na tinatawag na pagsamba. In the context dito po sa teksto po natin po pagninilayan. Ngayon tingnan muna po natin, ano po yung uri ng sakripisyo na ginawa ni Martha at anong uri ng pagsamba ginawa ni Martha sa ating Panginoong Kristo. Sabi sa verse 2a, nung si Jesus pumunta sa Betania o Bethany, at sila tumuloy sa isang tahanan at kasama doon sina Lazarus, Martha, and Mary. Invited po silang lahat. Martha is working, sabi po rito. Ito po yung sacrifice na ginawa po ni Martha dito po sa ating Panginoong Kristo. Martha is working. So sa verse 2, here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served. Si Martha daw ay nagtrabaho doon sa bahay kung saan sila tumuloy. Kung i-check po natin, hindi po ito yung tahanan ni na Martha and Mary. Sabi sa teksto po natin, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served. Ito po yung may cross-reference po ito sa Matthew and Mark. Kung saan yung lugar, yung tahanan, ito po yung tinatawag na tahanan ni Simon the leper. Hindi po siya sa tahanan ni na Martha and Mary or Lazaro. Sila po invited doon po sa tahanan ni na Simon the leper, kung saan doon po ginanap po yung tinatawag na dinner. Meron pong paanyaya sa ating Panginoon Kristo at kasama sina Martha, Mary, and Lazaro as their guest. At si Martha pa ay kasama sa mga nag-prepare, nagsaserve ng kanila pong dinner. Kaya ito po tinatawag nila
celebration. At maraming tao po ang mga kasama po doon. Ito po'y pagpapakita ng pagpapasalamat. Dahil si Lazaro ay muling binuhay ni Hesukristo. Ito yung Thanksgiving dinner. Pagpapasalamat dahil si Lazaro ay nabuhay. Muling nabuhay sa kamatayan. Binuhay ni Jesus dito sa John chapter 11. Kaya talagang dapat na magpasalamat dahil dapat talaga lang tayo mag-celebrate dahil yung nakita natin patay na ating mahal sa buhay o kakilala natin at ito'y muling binuhay ni Hesukristo. Natignan nga po natin sa Matthew chapter 26 verse 6. At titingnan rin po natin sa Mark para makita po natin yung kung saan po sila tumuloy. Matthew chapter 26 verse 6. Sabi po rito, while Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper. No. Sa Mark chapter 14 verse 3, tignan po natin. Mark chapter 14 verse 3. Sabi po ito ni John Mark, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known as Simon the leper. Synonymous po ito ito yung hindi iba po yung kwento kay Luke po ha. Iba po yung kwento kay Luke. Ito po yung synonymous na kwento sa Matthew, Mark and John. Kung saan itong tatlong magkakapatid ito ay nandoon sa bahay ni Simon the leper. Ngayon, Martha is working. She serves the dinner. Kasama po siya sa nagpe-prepare ng kailang pong hapunan. Isa sa mga sacrifices po ni Martha is, ito po ay ginagawa niya in Jesus' honor. In Jesus' honor. Ito ay pagpupugay sa ginawa ni Hesukristo doon sa pagbuhay sa kanyang kapatid na si Lazaro. Kaya nga, pag sabi mong ikaw ay Martha, ikaw ay lagi ka na sa kusina, lagi ka nagpiprepare ng pagkain, lagi ka nag-aayos ng bahay, lagi mong, una mong inaasikaso yung tahanan, yung pagkain, yung hapagkainan, yung kusina. Kapag diyan ka laging nakatokal, diyan ka laging diyan ka laging gumagawa, kaya ang tawag sa'yo, Martha. No, asawa ni Marto. No? Then, she was an action figure. More on action. Ito po nga ginagawa po ni Martha. A gesture of her love and respect for Christ. And Martha's contribution is the most literal kind of service as she works to provide food and hospitality. Napakagandang attitude po nito po kay Martha. Dahil siya po ay napaka-hospitable. Kahit siguro dito nagmana ang mga Pilipino kay Martha sa pagiging hospitable. Sila po ay very welcome po nila yung mga bisita po, lalo ang ating Panginoon Jesucristo at maging ang mga alagad. Martha is working. Si Martha ay nagtatrabaho. Siya po ay nagsaserbisyo. Lalong-lalo na sa mga gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa, ganun din po tayo, no? Hindi dapat matawaran yung mga serbisyo na ginagawa po natin. O yung pagtatrabaho po natin para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. The unwasted sacrifice. Hindi ito mapapawalang saysay, hindi ito mapapawalang bisa, hindi ito mapapawalang bahala. Itong unwasted sacrifice na ginawa po ni Martha. At pangalawa po, tingnan po natin si Lazaro. Sabi po dito sa teksto po natin, while Lazarus was among those reclining at the table with him. Ano ginagawa ni Lazaro? Matapos siya ay muling mabuhay. Anong sakripisyo, anong pagsambang ginagawa ni Lazaro? Lazarus is witnessing. Sabi po rito, si Lazarus ay sumasaksi doon sa ginawa ni Kristo. Kung si Martha is working, Lazarus is witnessing. Pinapatotohanan naman ni Lazaro yung ginawa ni Kristo na siya ay muling
nabuhay, siya'y muling buhayin. While Lazarus was among those reclining at the table with him, kasama po si Lazaro na invited dito po sa tahanan ni Simon the leper at kasama niya kanyang mga kapatid habang sila naka-recline, no, nakahilig doon sa upuan at kumakain. Here, Lazarus' presence as a witness to Jesus' power over death. Lazarus' presence as a witness to Jesus' power over death. And Lazarus' service is a personal testimony. A living representation of the power of Christ in someone's life. Itong presensya ni Lazaro na nakaupo doon sa table sa hapagkainan. Ito ay pagpapakita na hindi lamang kwento na merong nabuhay doon sa isang lugar na yon. Ito'y pagpapatotoo, pagpapatibay na itong si Lazaro ito ay buhay, hindi lamang siya kwento, kundi siya ay talagang tunay na binuhay ng kapangyarihan ni Kristo. Siyempre kapag kami mga gano'ng extraordinary na mga balita, mag-spread out agad yan. Although wala naman silang social media, wala naman silang internet, by word of mouth, kwento-kwento. Diba? Mga chismis, minsan, di natin alam kung ang chismis ay totoo. Kaya nga chismis. Pero nung nag-spread to like parang a wildfire na si Lazaro ay nabuhay. Na 4 na araw ng patay. Pero siya ay muling nabuhay. Kayo maniniwala po ba tayo kapag may nabalitaan tayong ganun? 1 linggo ng patay, tapos may mabalita ka na siya ay muling nabuhay. Parang imposible mangyari. Parang hindi ka maniniwala. Pero dito, in Lazarus' presence as a witness to Jesus' power over death, nakikita nila si Lazaro buhay. Ayan. Malusog. Walang benda. Walang tali sa kanyang ulo. Sitting and eating with him, proving that he was truly alive and in good health. Nung nakaupo siya doon, nakipagkwentuhan, nakipag-fellowship, no, hindi lang po siya basta nakaupo doon na parang patay na nakatulala. No, kundi siya po ay normal na nabuhay, proving that he was truly alive and in good health. Ito po yung pagpapatotoo ng tunay na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Na kaya niyang bumuhay ng patay. Ito ay pinapakita na ni Kristo na kung si Lazaro ay namatay at muli niyang binuhay, ito yung pagpapakita niya rin na kung sino man sumasampalataya kay Kristo o sumasampalataya sa Kanya, ay kaya niya rin buhayin. Bagamat siya ay mamatay. Sabi niya sa John chapter 11. Sabi niya kay Marta, muli siyang mabubuhay. Naniniwala ka ba doon? Sabi ni Marta, yes Lord. Alam namin na ikaw yung sugo na darating sa sunod na araw. But here, proving that he was truly alive and in good health. This served as a significant proof of Jesus' miraculous power. Na bagamat mamatay yung mga taong sumampalataya kay Kristo, ito yung pruweba na kaya niya rin buhayin ang bawat isa. Bagamat mamatay. Mamatay man tayo ngayon, tayo ay naniniwala at nagtitiwala at sumasampalataya na tayo muling bubuhay niya sa susunod na panahon. Kung yan ay ating sasampalatayaan. Na itong Kristong ito na bumuhay kay Lazaro, ito rin Kristong ito ang bubuhay sa atin sa susunod na panahon. Walang ibang pwedeng bumuhay sa patay. Walang pwedeng bumuhay sa atin maliban kay Kristo. Dahil siya lamang ang nagbibigay ng buhay. Ang sabi sa John chapter 14, verse 6, I am the way, sabi ni Jesus. I am the way, the truth, and the life. Walang buhay maliban kay Kristo. Okay, ito isang pagpapatotoo. Ito yung Lazarus is witnessing, pinapatotohanan ni Lazaro itong mga ginawa ni Kristo sa kanya. Andito ako, sabi ni Lazaro, andito ako buhay. Malusog ako. Nawala na yung sakit ko.
At higit sa lahat, no, ako'y nabuhay mula sa patay. At ako'y binuhay ni Kristo. Kaya kung sino man ang sumasampalataya kay Kristo ay muli niyang bubuhayin. No, yun po yung mensahe po ito na pag-witness po ni Lazaro. Si Lazaro po ay masugid o malapit sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Itong pamilya po ito ay malapit po kay Kristo. Dahil sila po lagi nagkikater. Nito po sila po nagpapa-homestay sa ating Panginoong Jesucristo at maging sa kanyang mga alagad. Very welcome po ang ating Panginoong Jesucristo dito po sa pamilya ni Lazaro. At isa pong patotoo po yan na si Lazaro ay sumasampalataya kay Kristo, kaya nga po siya ay muling binuhay. Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. At nawa, no, yung ating pong pag-witness sa ating Panginoong Jesucristo, ating pong pagpapatotoo, hindi lang po ito lumalabas sa ating mga bibig, kundi ito po yung ating ginagawa. Ito po yung nakikita po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na alam natin, tayo sumasampalataya na bagabat mamatay man tayo, tayo muling bubuhayin. Tayo muling pagkakalooban ng panibagong buhay ni Kristo, kagaya ng ginawa ni Lazaro. Kaya po yung mga alagad, hindi po sila takot mamatay. Kahit na i-persecute po sila, kahit po sila pugutan ng ulo, kahit po sila ay buhusan ng kumukulong mantika, kahit sila po ay talian sa magkabilang kamay at hilahin ng mga kabayo. Hindi po sila natatakot mamatay dahil alam nila kapag bagamat sila ay mamatay, sila ay pagkakalooban ng bagong buhay o bubuhayin sila muli ni Kristo. No, yun po yung kailang pag-asa at hindi yung pag-asa din po natin sa ating pong panahon. Merong Kristo na bubuhay sa mga patay. Merong Kristo na bubuhay sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya na namatay. At nawa yung pananampalataya po natin at ay naniniwala at nagtitiwala na merong Kristo na bubuhay sa atin bagabat tayo ay mamatay. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, meron tayong kasiguruhan na may Kristo magbibigay sa atin ng panibagong buhay. Hindi man natin makita sa mundong ito yung liwanag o yung pag-asa. Sa gobyerno natin, wala tayong makitang pag-asa. Sa mga hearing na yan, sa mga flood control projects na yan, parang wala tayong nakikita ng pag-asa, parang hopeless na. Kay Kristo may pag-asa. Kay Kristo may pag-asa. At siya lamang po yung pag-asa po natin at maging sa nangyayari din po kaguluhan sa ating pong bayan, sa ating pong bansa. Si Kristo lamang po ang solusyon sa ating problema. At pangatlo po, hindi lang po, Martha is working, Lazarus is witnessing. Next, sa verse 3, sabi naman po dito, ito po yung napakaganda po na ginawa naman ng isang kapatid nila. Then Mary, verse 3, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Martha is working, Lazarus is witnessing, then Mary is worshiping. Ito yung pagsamba naman po na ibinigay naman po ni Maria. Si Maria ang kapatid po nila. Dito po sa account po kung saan yung si Mary, nung na-encounter niya po ang ating Panginoon Jesucristo, sabi po doon sa Luke chapter 10 verse 39, Mary sat at Jesus' feet and learned. No, ito po yung sa Luke naman, no, ibang account po ito, na si Martha ay abalang-abala sa paggagawa sa tahanan, pagpiprepare ng pagkain, samantalang si Mary naman ay pagdating ni Jesus, ang ginawa niya lang ay naupo sa paanan ni Jesus. Naupo sa paanan ni Jesus para makinig sa pangangaral ni Jesus. Doon po sa Luke chapter 10 verse 39. Then sa John 11:32, bago sa teksto po natin, Mary fell at Jesus' feet and surrendered. Ito naman yung pagkakita niya kay Jesus. Galing sa malayong lugar.
At dito na nga po, namatay na yung kanyang kapatid. Ang sabi niya, no, siya ay lumuhod sa paanan po ni Jesus. Sinabi niya, Lord, kung nandito ka lang sana, hindi sana namatay yung kapatid namin. Mary fell at Jesus' feet and surrendered. And then dito po sa John chapter 12 verse 3, ating pong teksto, Mary anointed Jesus' feet and honored Jesus. Ito po yung very significant na ginawa po ni Mary dito po sa kanya pong Messiah, yung kanyang tagapagligtas na si Jesucristo. A worshipful sacrifice. Ito yung punong-puno ng pagsamba na sakripisyo na ginawa po ni Mary. Una, sabi sa verse 3, Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. It's a special sacrifice Mary made for him. Special sacrifice Mary made for him. Special sacrifice. Ano yung special sacrifice na ito na ginawa ni Mary? Yung perfume. Kaya kung sa verse 1 hanggang verse 8 po, 3 beses pong binabanggit po dyan yung perfume. Ano bang meron sa perfume na to? Ano bang meron sa pabango na ito? Hindi ba ito ay typical lang na pabango na nabibili dyan sa online? Sa online ba binili ni Mary itong pabango na to? Kay Shopee ba o kay Lazada ba binili ito? O dyan sa department store o saan mga tindahan ito? Anong special ito sa perfume na to? Then Mary took about a pint. Perfume. Sabi ito, no? Anong perfume po ba itong tinutukoy dito? About a pint of pure nard. An expensive perfume. No? Very specific po si John po dito po sa kanyang account po nito. Very specific po si John na hindi po nakita ni na Matthew at ni na Mark sa kanilang writings. Pero si John ay nakita agad niya na isang yung pint. Ilan ba yung pint? 327 ml. Parang something ganun. More or less 400 ml. Kung soft drinks natin may 500 ml, bawasan po natin ng konti. Ganun po siya karami. Ano ba special perfume ito? Yung perfume po sa ito ay pure nard. Ito po ay from Himalayan mountain. Malapit po ito sa India. Na mahirap po pala itong gawin. Hindi po kagaya ngayon na pag umorder ka lang online, baka less than 3 days, nandito na po. Pero dito po, sabi po rito, pure nard, puro po itong nardo. Sa iba po spike nard, sa ibang translation, spike nard. Pure nard, purong nardo, galing po ito sa matataas na lugar. Kaya ito po yung sumisimbolo ng quality, yung perfume. Yung pure nard, quality. Then yung sabi, pint, almost 400 ml. Ganun po siya karami. Kaya ito po naman po yung sumisimbolo sa pint, yung tinatawag na quantity. Kung quality po yung pure nard at yung dami naman po ay quantity, sabi po dito ni Judas, it is worth a year's wages. Yung halaga nitong isang pint na pabango nito, ito ay nagkakahalaga ng isang taong sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Kung tayo sumisweldo, sumasahod ng 500 pesos a day, i-multiply po natin yan sa loob ng isang taon, kung ilang taon po tayo pumapasok. Ganun po siya kalaki, sabi po dito. No, very specific po si John dito po sa ano. At yung money, worth a year's wages, or tinatawag na 300 denari. Kung ang pure nard ay quality yung tinatawag, yung pint ay quantity naman, then itong binabanggit dito na money o yung pera, it is about currency. The quality and the quantity and the currency of the perfume. Very detailed po yung binanggit po dito ni John. Kaya napaka-special po nitong offering po ni Mary sa ating Panginoong Jesucristo. Imagine, maging yung pabango
ay nagamit para sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Nagamit ang bagay na ito. Pero hindi po ito basta-basta lamang po na bagay. Ito ay may quality, ito ay may quantity, ito ay may currency. Meron po itong halaga na hindi lang po ito basta-basta nga pabango. And to think, kung ganun karami po siya, hindi po siya binili ni Mary ng buo-buo na ganun, na 1 pint. Kundi ito po ay unti-unti po nilang binibili at iniipon niya po ito. Ganun po ka-special itong sacrifice po ni Mary. Special sacrifice Mary made for him. Ito yung perfume. Naibigay ni Mary itong perfume na to. Na nagkakahalaga ng 1 taong sweldo po ng ordinaryong manggagawa. Sa ating buhay, meron na po ba tayong na-sacrifice for the Lord? Na napakahalaga sa atin. Abraham, inoffer niya ang kanyang anak na si Isaac. Ang ating Panginoong Diyos, inoffer niya si Jesucristo para sa kapatawaran ng sanlibutan. Mary, inoffer niya yung napakahalagang pabango na kanyang inipon, iningatan, tinreasure. Inoffer niya ito sa ating Panginoong Jesucristo. Sa atin, mayroon na po ba tayo inoffer na isang napakahalagang bagay para sa atin? Yung bagay na parang ang hirap natin i-let go, may na-sacrifice na po ba tayo sa ating Panginoong Diyos na ganyan? Special sacrifice Mary made for Him. And may we offer our lives like this perfume. No, hindi sinasabi ng teksto na mag-ipon tayo ng pabango at i-offer natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi po. Ang pinag-uusapan po dito, yung pagbibigay natin o yung pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi lang po ito basta-basta. Ay, linggo ngayon. Ay, kailangan ko mag-church ngayon kasi linggo. No, hindi po natin kailangan mag-church o pumunta sa iglesia dahil linggo. Ito po ay ating obligasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ito dahil linggo. Kundi ito ay ating obligasyon sa ating Panginoong Diyos na tayo ay magsama-sama at magkaroon ng ganitong gawain. Hindi lang po tayo dapat na nauobliga. Kundi ito ay nanggagaling, may kagalakan po sa ating puso na gawin po natin ang mga bagay po. And ito, isa lamang po yan, no? Sa pagsamba po natin sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po yan, no? Hindi lamang po yan special sacrifice Mary made for Him. This an express of highest form of worship. Express highest form of worship. Na hindi lamang po ibinigay niya yung napakamahal, hindi na po mahal yung presyo, kundi napakamahal din sa kanya. Mahal na mahal niya yung kanyang pabango. Hindi lang po niya ito basta ibinigay sa ating Panginoon Jesucristo. She also wiped His feet with her hair. Sabi po ng teksto po natin. Hindi lang po niya binuhos sa kanyang pabango sa paan ni Jesus, kundi ito po ay, sabi po dito, wipe His feet with her hair, no? Pinunasan po ni Mary yung paan ni Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang buhok. Kaya si Mary po, mahaba ang kanyang buhok kasi hindi mo pwedeng ipampunas kapag ganito po kahaba yung buhok niya. Ibig sabihin, mahaba pa yung buhok niya. Pinampunas niya. At ano po ba yung sumisimbolo sa buhok po ng mga kababaihan noon? No? Meron bang significance yung buhok po nila? Yung treasure po nila, yung buhok po nila. Yung treasure ng mga kababaihan po nila. At kapag inilaydon mo yung buhok mo, ibig sabihin inilaydon mo in humble submission,
Yung ginawa po nito ni Mary sa pagpupunas po ng kanyang buhok sa paanan po ni Hesukristo. Gaano karami ang mga paan ng mga tao noon? Hindi pa naman sementado ang kailang kalsada. Rough road yan, lupa, kapag umuulan, putik. Wala naman po silang sapatos na Nike o kaya Adidas o Puma. Sandalyas nila, open pa rin po yan. Prone sa alikabok, prone sa putik. At sa mahabang paglalakbay nila, anong itsura po ng mga paa po nila? Wala pa naman silang manicure, pedicure. Kaya mga paa po talaga nila, grabe na yung kalyo. Grabe na yung para luya ng mga hinlalaki ng mga paa nila. Then, papasok sa loob ng tahanan, sa mga tradition po nila na huhugasan po ng alipin, yung mga paa po ng mga bisita. At dito po, sa pagkakataong ito, hindi po tubig ang pinampunas po o pinanlinis ni Mary, kundi yung expensive oil, yung expensive perfume niya po. At hindi po towel ang pinantuyo niya doon sa paa, kundi yung kanyang buhok. No, ito po yung express of highest form of worship. Kaya in contrast, dito po sa ginawa naman po ni Judas, this is the greediness of Judas, sabi po sa John chapter 12, verse 4 to 6, sabi ni Judas, but one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. No? Talagang, meron pa rin, may criticism pa rin. Ginagawa mo yung tamang pagsamba, meron pa rin mga taong mga naninira sa'yo. Ito yung si Judas na magnanakaw. Ito yung si Judas na kanilang treasurer na nangungupit ng pera sa kailang mga naipo mga salapi. Then pangatlo po, later tingnan natin itong ginawa ni Judas. Hindi lang po express highest form of worship. It's an act of preparation for his burial. An act of preparation for his burial. Ito yung pinapakita o sumisimbolo dito sa ginawa ni Mary, although hindi alam po ni Mary, this is an act of burial. Of Jesus' burial. Sabi sa verse 7, sabi niya kay Judas, leave her alone. Jesus replied, it was meant that she should save this perfume for the day of my burial. An act of preparation for his burial. Dahil alam ni Kristo na ilang araw na lamang siya ay papatayin, ipapako sa krus, papatayin, at muling mabubuhay. At ililibing, at muling mabubuhay. Kaya ito'y isang pagpapakita na ito'y paghahanda sa kanyang paglilibing. Inihanda na ni Mary kung saan ito ay ginawa din nila after mamatay po si Jesucristo. Di ba sabi nila, pumunta sila doon sa libingan para nga i-apply yung mga oil na to, pati yung mga perfume na to, kaso wala na si Jesus doon. Tingnan din po natin, nung si Jesus po ay ipinanganak doon sa sabsaban at merong tatlong mago hindi pala tatlo. Sorry for the word nila po, tatlong mago, three magi. Kasi yun yung mga kwento, yun yung mga kanta natin. May tatlong hari nagsidalaw. Diba? Hindi po tatlong hari, marami po sila. May mga hari na dumalaw doon po sa kapanganakan po ni Kristo at si Jesucristo po ay nasa mga 2 years old na po. Itong mga haring mago, sila po ay may mga binigay na mga regalo po dito kay Jesus, no? Nung siya ay bata, mga 2 years old. Yung tatlong regalo po kay Kristo, ito yung una po yung gold, frankincense, at pangatlo? Myrrh o myrrh. Yung this gift symbolizes his kingship, yung gold. At yung divinity na po yung sumisimbolo po sa frankincense. Then doon po sa myrrh or myrrh,
foreshadows Jesus' future suffering and death. At dito din po, sa spikenard or yung nardo, symbolizes worship and devotion. Kasama po yung nard sa minimix silang mga pabango para po doon sa pag-preserve ng mga namatay. Kasama po yung mga myrrh, pati mga spikenard po na yan, para po ma-preserve yung tinatawag na katawan po. Then, itong spikenard o nard or pure nard symbolizes worship and devotion. Kaya ito pong ginawa ni Mary, sumisimbolo po sa kanyang pagsamba at kanyang debosyon sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po alam ni Mary po yun. Ang nakakita po noon, yung writer, sabi po ni John, yun po yung kanyang, yun yung pinakita sa kanya ni Lord. Nang ginagawa pala ni Mary, ito pala yung paghahanda dito sa gagawin kay Kristo. Sa kanyang kamatayan ni Kristo. Ito yung paghahanda pala ito. An act of preparation for His burial. Kaya yung pagsamba po, yung ating devotion, lalo na sa ating Panginoong Diyos, hindi lang po ito basta-basta, hindi lang po ito, parang maitawid lang, parang gano'n. No? Hindi po gano'n. Yung pagsamba po natin, ay may mga bagay na ibinibigay po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na mahalaga sa atin. Hindi po ito pinag-uusapan lagi yung mga pera po natin. Kasi minsan pag ganito yung tema na, ay, alam ko na sa mauwi yan, sa giving yan, sa tithes and offering mauwi yan. No. Yung ba yung sinasabi ni Jesus dito? Ibigay mo yung pera mo sa akin. Ang sabi po ng teksto, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. Hindi sinabi ni Jesus na, meron ka ba diyang pabango? Sige nga, i-offer mo sa akin. No. Then Mary took about a pint. Ito yung kanyang worship and devotion na kusang lumabas kasi kilala niya at alam niya kung sino itong kaharap niya. Ito yung Kristo na magliligtas sa amin. Ito yung Kristo na tagapagligtas. Ito yung Kristo na Diyos na tinatawag. Hindi lang to si Jesus na anak na Maria at ni na Jose. He is the Son of God. No, ganun niya tinitignan itong si Kristo na kaharap niya. Hindi lang to basta ordinaryong tao lamang. Kundi ito yung Diyos, ito yung tagapagligtas. No, kaya nga, yung ibinibigay niyang bagay kay Jesucristo ay baliwala na po sa kanya ito. Ma-please niya lamang itong kaharap niya. Ma-please niya lamang itong Diyos na kanyang sinasamba. Ma-please niya lamang itong Diyos na magliligtas sa kanya. Aanin mo yung pabango. Aanin mo yung malaking kayamanan. Aanin mo yung meron kang sanlibutan. Pero wala ka namang Kristo. Sayang lang yan. Sayang lamang po yan. Kaya, tingnan po natin, yung ating pong worship and devotion, ano ba sumisimbolo sa worship and devotion po natin? Sumisimbolo po ba yan dito sa perfume na to? O sumisimbolo yan sa mga secular na bagay na meron sa mundo po natin? Nawa yung ating pong pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo, ito po'y maging tunay at totoo. At nagmumula po yan sa ating mga puso. At meron po yung kagalakan. Hindi po sinabi ng teksto na si Mary ay nag-alangan na ibigay o basagin yung pure nard o yung lalagyan ng yung alabaster jar na tinatawag. Basagin ito. Hindi po siya nag-alangan. Hindi po siya nag-alinlangan. Kundi ito'y kanyang kusang loob na isinurrender niya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito yung kanyang act of worship and devotion. Kaya nga po, kung sa tuwing tayo din po, no, kapag nagbibigay din po tayo, anything na ibigay natin sa ating Panginoong Diyos, dapat po yan merong tinatawag na kurot sa ating mga puso. Ano po yung kurot sa ating mga puso? Yung merong parang pumipilas. Ibig sabihin yung binibigay natin, importante.
No, hindi lamang po yung bagay na, o sige, para kay Lord, ito na. O sige, magbibigay kay Lord, Kundi tinatawag na merong kirot sa ating mga puso na importante. No, kahit na importante po sa atin yung binibigay natin, Lord, ibibigay ko sa ito kasi para sa ito. Maging time po natin. No, wag po natin gawing parang busabos naman ng ating Panginoong Diyos. Na yung ibinibigay nating para sa Kanya, parang yung tira-tira na lang. No, yung ba yung sumisimbolo ng ating worship and devotion sa Kanya? Yung tirang oras, tirang panahon, as an act of preparation for His burial. At nawa, yung ating pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos, ito po ay tunay at may kagalakan po sa ating mga puso. Hindi lamang po ito basta ginagawa natin as a religious or ritual. Linggo, mag-aayos, pupunta sa simbahan, uuwi, mag-aantay naman isang linggo, pupunta sa church na naman. No, hindi lang po doon natatapos yung ating worship and devotion. Kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ay kinakikitaan po tayo ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At nawa ay ganito yung maging example ng bawat isa, yung ginawa po ni Mary. At nawa maunawaan po natin kung sino itong sinasamba po natin para maibigay po natin ang nararapat po para sa Kanya. Hanggat di po natin nakikilala, nauunawaan kung sino yung sinasamba po natin, kung sino yung Diyos na sinasamba natin, hindi po talaga natin kayang ibigay ano man ang meron tayo. Unless mapatunayan natin, ipakilala sa atin kung sino talaga siya, that's the time na kahit buhay po natin ay kaya natin ibigay. Hindi kagayang ginawa ni Judas. Sabi ni Judas, why this waste? Bakit inaksaya ang pabango? Why this waste? Grabe si Judas. Talagang Judas talaga ito. Why was not this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Why this waste? Hindi ba niya nakita yung worship and devotion ni Maria? At talagang ito si Judas is natawag natin fault finder. The criticism of a greedy person. Ito po ay sakim, no? Sakim po ito pong si Judas, isa po itong sakim na tao. Wala siyang ginawa kundi maghanap ng mga mali. Fault finder. Kaya sabi mo, bakit inaksaya ang pabango? Wala talagang tamang pagkaunawa itong si Judas. At maging yung pagsamba na ginagawa ng isang tao ay kanyang hinuhusgahan. Pero kung babasahin natin, parang napakaganda ng kanyang motibo. Bakit inaksaya itong pabango? Di ba dapat na ibinenta na lang ito at ibinigay sa mga mahihirap? Di ba? Napakaganda po, no? Napakaganda ng kanyang motibo. Pero yung po ba talaga yung talagang kanyang motibo? Yung ba talaga yung kanyang tunay na hangarin? Pero sabi sa verse 6, very specific po talaga si John dito po sa kanyang pagkakasulat. Verse 6, he did not to say this because he cared about the poor, but because he was a thief. Dito na po yung first time na binanggit po na itong si Judas ay isang magnanakaw. Imagine, alagad ng ating Panginoon Jesucristo ay isang magnanakaw. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na porke mabait ang isang tao, siya ay mabait. Hindi porke siya ay tumutulong sa lahat ng gawain, lalo na sa iglesia, siya ay talagang tunay na tumutulong. Kasi meron tinatawag na Judas
O Judas? Nawa, wala po sa atin ang ganito. Walang naghuhudas sa atin, walang Judas sa atin. Kasi sa alagad ni Kristo, may Judas nga, di ba? At nawa, wala sa atin ang ganitong pag-uugali na ugaling Judas. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, as keeper of the money bag. He used to help himself to that was put into it. Talaga ito na po yung gawain itong Judas na ito mula pa sa simula. Take note, siya po ay kasama lagi ni Jesus sa pangangaral. Kasama po ni Jesus na gumagawa ng milagro. Nawiwitness niya yung paggawa ng milagro ni Jesus. At sa mga ibinibigay sa kanila, no, si Judas, ang isa sa kailang mga ingat yaman, kung saan sa po doon, di ba? Kumukupit siya. Because he was a thief. Ano bang trabaho ng thief? May similarities po sa gawain ng dyablo. Di ba naparito ang dyablo para saan? To steal, to destroy, and to kill. Ibig sabihin yung gawain ng sa magnanakaw ay siyang gawain din ng dyablo. Kaya why this ways? Kaya mag-iingat din pala tayo na minsan ang tingin natin sa isang tao, sa isang bagay ay magandang kanyang layunin, magandang kanyang hangarin, pero meron pala siyang ibang motibo behind doon sa kanyang nais po na mangyari na yon. Kaya ito isa sa mga warning din po sa atin. Bagamat merong matapat na sumasamba sa Diyos na kanyang sinisiraan, matapat na nagde-devotion sa ating Panginoong Diyos, kanya ring sinisiraan, kaya nakakalungkot po na merong Judas dito sa alagad po ni Kristo at meron din po talagang Judas, no? Sa lahat po ng iglesia meron din pong ganyan. Wala pong exempted. Hindi po natin pwede exempt ang bawat iglesia kundi ito po ay present sa loob ng iglesia. Present nga po sa ating Panginoon Jesucristo. How much more sa bawat iglesia? No, kaya ito po yung dito tayo pinag-iingat sa mga tao pong ganito. Ito po ay inilatag din po ni Apostle John at ipinakita po sa kanya ng Santong Espiritu yung detalye ng pangyayari po na igsi po nung oras na nangyari po ito pero parang napakalaki ng kanyang sakop. Why this ways? This is the hypocrisy of Judas. Hypocrite na tinatawag. Di ba? Ang ganda ng kanyang pananalita. Ang ganda ng kanyang pagkakabigkas. Pero meron palang evil behind. Doon sa kanyang layunin po na ito. Kaya mag-iingat po tayo sa mga bagay po na ganito. Why this ways? Bakit inaksaya ang pabango? Isa bang pag-aaksaya ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Isa bang pag-aaksaya ang pagsamba sa Diyos? Isa bang pag-aaksaya ang isakripisyo mong isang bagay para sa Diyos? Isa bang pag-aaksaya yan? Bakit inaksaya ang pabango? No, nawa, yung mga ginagawa po natin para sa Diyos, nawa, hindi po ito pag-aaksaya ng oras. Pag-aaksaya po ang ginagawaan natin paglilingkod kung ito ay hindi natin ginagawa ng taos-puso para sa Kanya. Kung ito ginagawa lang po natin para lamang sa ating mga personal na agenda, hindi po yan nakakalugod sa ating Panginoong Diyos. Nawa, hindi maaksaya, hindi waste ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba. Gawin po natin ng tama at wasto ang ating pong sakripisyo para sa Kanya. Gawin po natin ng tama at wasto at may kagalakan yung ating pong pagsamba sa isang tunay na Diyos. Walang kasamang pag-iimbot. Kundi ito mayroong kagalakan sa ating mga puso, nagmumula sa ating mga puso, dahil kilala natin at alam natin
kung sino yung ating binibigyan ng tamang pagsamba. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And who are among these people? Who are among you? Yung sa mga tao pong ito. Are you the Martha? Who is fond of service? Are you a Lazarus? A witness? Or Mary? A worshiper? Or worse, Judas, the betrayer, a thief, and a hypocrite. Nawa, no? Balik pa rin po tayo. Yung ating pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos, nawa ito ay hindi mawalan ng saysay. Dahil hindi natin ito ginagawa para sa Kanya. Gawin po natin ang mga bagay na pagsamba ng nararapat po para po sa ating Panginoong Diyos. Gawin po natin ng tama at wasto yung ating pong pagsamba sa ating pong nag-iisang tagapagligtas na si Kristo. At pag nagawa po natin yan, hindi po mawawalan ng saysay ang ating pong pagsamba. Kundi ito po ay kalulugdan ng ating Panginoong Diyos. Are you looking for ways in your everyday experience to bring honor and glory to Christ? Is your act of worship brings glory to God? Nawa, ang lahat ng mga ginagawa natin ay nabibigyan natin lugod ang ating Panginoong Diyos. Kahit saan mang bagay, nawa ang mabigyang kaluguran po niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Sa salita mo na aming napakinggan. Hindi lang nawa namin ito, Panginoon, narinig sa mga oras na ito, nabasa sa iyong mga salita. Kundi ito ay tumimo sa aming mga puso. Na maunawaan namin, Panginoon, ang bawat mensahe mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, ng aming mga ginagawa. Ito nawa ay makaabot sa iyong pamantayan. Makarating ito sa iyong paanan. Masamba ka namin ng tama. Maibigay namin ang lahat ng mga sakripisyo sa aming mga buhay para sa iyo. Ano man ang aming mga ginagawa, maliit man ito o malaki, gawin namin ito na may pagpupuri sa iyo. Ikaw ang mabigyan namin ng kaluguran sa lahat ng aming mga ginagawa. At tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na maabot ang iyong pamantayan. Pamantayan sa pagsamba. Pamantayan sa lahat ng mga dapat naming gawin. At lalo na pamantayan sa pagsunod sa iyo. Wala kaming kakayahan, Panginoon. Kami ay mga mahihina. Kami nagkakaroon ng kalakasan sa pamagitan lamang na iyong mga salita. Ang mga salita mo nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng pag-asa. Kaya sa iyo namin ito patuloy na pinagkakatiwat at itinataas. Nang iyong salita ang patuloy na manguna sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ipaunawa mo ang iyong mensahe, hindi lamang sa mga oras na ito. Bagay sa mga oras na kami ay nag-aaral, nagde-devotion, nananalangin. Mangusap ka, Panginoon, kung paano namin isa sa pamuhay ang iyong banal na salita. Mabigyan ka namin ng kaluguran sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Hindi lamang kami, Panginoon, gumagawa sa iyong ubasan dahil kailangan. Bagkus kami gumagawa sa iyong ubasan
Dahil itong nararapat naming gawin. Itong dapat naming gawin. Dahil ikaw ay Diyos. Ikaw ay hari ng mga hari. At kami ay mga nilikha mo lamang. Kaya wala kaming karapatan sa aming mga buhay. Wala kaming karapatan sa aming mga pansarili. Kundi ito'y ilagak namin, ilatag namin sa iyong paanan, ano man ang meron kami. Dahil itong lahat ng ito, maging ang sanlibutan na ito, ay pag-aari mo. Ikaw may lalang, ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kaya ito ay pag-aari mo. Maging ang buhay na ito na hiram. Ito ay nagmumula sa iyo. Kami mga katiwala mo. At tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga bagay na ito. Na hindi amin ang mga bagay na meron kami. Kundi ito ay sa iyo. At kami pinagkatiwalaan mo lamang. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Huwag naming ariin ang mga bagay na hawak namin. Kundi ito'y patuloy naming isurrender sa iyo, Panginoon. Bibigay namin ang mga bagay para sa iyo. Ano man ang meron kami, bagay ito man ay mahalaga sa amin. Nawa ito'y maibigay namin sa iyong paanan upang patuloy kang malugod sa aming pananambahan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Mga salita mo na nagre-rebuke sa amin, nagko-correct sa amin, at patuloy na humuhubog sa amin upang kami nga, Panginoon, ay makapamuhay ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. Nawa iyong salita ang patuloy na kumilos sa puso ng bawat isa. Maging binhi nga ito, Panginoon, sa aming mga puso. At patuloy mo itong palaguin, Panginoon. At sa mga susunod na panahon, ito ay mamunga. Kaya pinupuri ka namin, patuloy na pinapasalamatan sa katapatan, kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa. At patuloy pang pagpalain, Panginoon, na yung mga anak, bagay sa mga kapatid ko na idinako mo sa lugar na ito. Ingatan sila nawa, Panginoon, ng ipong Santong Espiritu sa kailang mga pang-araw-araw na gawain at maging ang makinabubuhay ng bawat isa ay patuloy mong pagpalain. At patuloy kaming palakasin, Panginoon, physically upang ang katawang lupa na ito ay magamit namin sa paglilingkod sa iyo. Upang ikaw ay purihin, ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya salamat, Panginoon, sa oras na ito. At salamat, Panginoon, sa fellowship na ito. At salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. At nawa patuloy kang malugod sa buhay ng bawat isa. Malugod ka nawa sa pagsambang ibinibigay namin sa iyo. Malugod ka nawa sa mga sakripisyo na ibinibigay namin sa iyo. Malugod ka nawa sa bawat debosyon na ibinibigay namin sa iyo. Kaya pinupuri ka namin, patuloy na pinapasalamatan dahil ikaw ay buhay at tunay na Diyos. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son
says I